Tumaas ang bilang ng mga kaso ng krimen sa bansa kung saan madalas mabiktima ang maraming pamilya, kabilang na sa isyu ng cybercrime. Base po yan sa pinaka-latest survey ng SWS. Kaya paalala ng isang eksperto, maging mapagmatsyag at huwag basta-basta magtitiwala online. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Sa hirap ng buhay ngayon, ramdam ng single mother na si Maria, hindi niya tunay na pangalan ang kakapusan ng budget sa mga gastusin. Kaya naman napilitan siyang lumapit sa online lending. So last month kasi is the first quarter exam. So kailangan ko magbayad ng pang-tuition nila. So sabi ko kulang kasi yung pera ko, so kailangan ko talaga mag-settle. So kaya doon doon sana mapupunta yung loan. Pero ang inutang niyang 100,000 pesos online ni hindi man lang niya nahawakan matapos mag-advance fee ng 60,000 pesos sa pinaghihinalaang online scammer. Na-settle ko na yung unlock fee. Mababa naman daw yung credit score. So nanghihingi sila ng another 12K. Binigay niyo? Hindi. Sabi ko hindi na siguro maano kasi masyado nang malaki yung nailabas ko. Sabi ko, mas malaki na yung nailabas ko sa sinilloan ko. Isa lamang si Maria sa libo-libong biktima ng online scam ngayon. Sa pinakabagong survey ng social weather stations, tumaas ngayong buwan sa 7.7% ang mga nabibiktima ng krimen. Higit na mas mataas ito kumpara sa naitalang 3.5% lamang noong Hunyo. Kabilang na dyan ang cybercrime. Paliwanag ng eksperto. Yung mga tunay na lending companies, hindi yan humihingi ng bayad para mangutang ka. Hindi yan nagpapautang para utusan ka na mangutang muna bago ibigay yung pera. Ito, ang tawag ito advance fee scam. So, nauuna kang magbayad para makuha mo yung inutang mo. Scam po yan, wag po kayong maniniwala. Dagdag pa nito, hindi sapat ang pagpo-post sa social media para ipakalat ang reklamo. Pag nagreklamo kayo sa Facebook, pag nagreklamo kayo sa X o sa Twitter, walang makakaalam na nabiktima kayo. Magreklamo kagad kayo sa GCash, magreklamo kagad kayo sa Maya, at magreklamo kayo sa CICC. I-dial niyo lang po kahit sa telepono 1326. Merong sasagot sa inyo ng mga cybersecurity professionals para malaman niyo kung anong susunod na gagawin. Kaya naman payo ng eksperto sa publiko. Magpapasko na po, ingatan po natin lagi at ugaliin po nating magduda sa lahat ng mga natatanggap nating message online. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.